Nagbubunyi ang mga pro-RH bill sa batasang pambansa. Yan ay matapos aprubahan ang panukala sa third and final reading ng mababang kapulungan. 133 ang pumabor o pro, 79 ang kumontra o anti, habang 7 naman ang hindi bumoto. Live mula sa batasang pambansa, may report si Pia Arcangel. Pia? Jessica, matapos ang 14 na taong pagkakabidbid sa Kongreso ay lumusot na nga sa ikatlo at pinal na pagbasa ang House Bill 4244 o ang kontrobersyal na RH Bill. Ipinagbunyi ito ng mga pro-RH pero ikinalungkot ng mga anti-RH, particular na ng Simbahang Katoliko. Muling dumagsa sa batas ng pambansa ang mga pabor at kontra sa panukalang batas. Nagkabuhol-buhol pa ang trapiko dahil sa dami ng mga sasakyan ng mga naprotesta. Gaya ng dati, nakapula ang mga anti-RH habang naka-purple ang mga pro-RH. Ang mga anti idinaan sa pag-awit at pagdarasala ang kanilang protesta. May ilan din ng mga naka-purple sa labas ng batasan habang ang iba nakapasok na sa loob ng plenaryo. Para mapanatiling payapa ang protesta, may ilang pulis na nagbantay. Naka-standby rin ang 2 fire truck. Sa huling bilang, 133 ang bumoto pabor sa RH Bill, 79 ang kontra rito at 7 ang nag-abstain. Kung ikukumpara sa second reading noong Miyerkules, nabawasan din ang bilang na mabumoto kontra sa RH mula sa 104 sa ikalawang pagbasa, nabawasan ng 25 ang hanay nila. Mas kakaunti rin ang dumalong mambabatas ngayon sa sesyon. 199 lang ang present, mas kaunti sa 222 noong nakaraang linggo. Pero kung mas marami nag-absent, pinilit pa rin ni Marikina Representative Miro Kimbo na dumalo sa sesyon kahit na siya'y tinamaan ng dengue. May suwero na pumasok sa session hall si Kimbo para maghain ng kanyang yes vote. At dahil bigong harangan ng RH Bill, ganoon na lang din ang pagkadismaya ng ilang mambabatas tulad ni Cebu Representative Pablo Garcia. That we have just approved a bill that is misleading, confusing, and deceptive. Even the title, Reproductive Health. But the bill is not about reproduction. By the use of condoms, contraceptives, IUDs, and what have you, the woman becomes unproductive. Pero para sa mga pro-RH, makasaysayan ang pagpasa sa panukalang batas. This bill will surely go down as one of the most progressive pieces of legislation enacted by the House of Representatives. In fact, probably the most significant piece of legislation of the last 30 years. Sa labas ng session hall, ipinagbunyi ng mga sumusuporta sa RH Bill ang resulta ng botohan. Ang ilan may bitbit pang mga kulay violet na bulaklak, simbolo raw ng kanilang tagumpay. Pero ang mga opisyal ng Simbahang Katoliko na dumalo sa sesyon, hindi na itago ang kanilang pagkadismaya. It's a sad day for our country, because this bill will have harmful consequences for our people, Samantala, Jessica, ngayon naipasa na nga sa third and final reading itong legislative piece or ang House Bill 4244 ay idadiretso na ito sa Bicameral Conference Committee at pagkatapos nun ay saka ibabalik sa Kongreso para maratipikahan at saka nun ay pipirmahan ni Pangulong Noynoy Aquino at saka na ito magiging ganap na batas. Jessica? Okay, nung second reading, Pia, meron yatang 60 o 60 plus na mga absent. Nabawasan ba yung mga absent o nadagdagan? Nadagdagan, Jessica, kasi nga nung Miyerkules 222 yung present, ngayon 199 na lamang. So, yung inasahan kasi nung mga anti-RH congressmen na yung mga nag-absent noon ay boboto sa kanilang panig, pero hindi rin sila nadagdagan, katunayan nabawasan pa ang kanilang bilang, Jessica. Okay, pero lumaki yung agwat kasi very close yung naging voting dun sa second reading. Ito, lumaki. That's right, Jessica. Nadagdagan from 130, nadagdagan ng 20 at naging 133 yung mga pro-RH. At yung mga anti-RH, nabawasan naman ng 25. At yung abstentions, nadagdagan ng 2. Kaya lumaki rin yung pagitan, At ang sinasabi ni Congressman Edsel Lagman, talagang inasahan na nila. Actually, right before the voting, na-interview natin si Congressman Lagman at sabi nga niya, madadagdagan sila ng 20. Si Congressman Rufus, sabi niya, madadagdagan sila ng 40. Pero hindi ito nangyari at nanaig yung sinabi ni Congressman Lagman. Okay, nung second reading may mga Liberal Party members na bumoto anti
RH kahit na may mga pumuntang party leaders dyan sa Kongreso nung panahon ng voting. Dito ba, nabantayan ba uli yung mga Liberal Party? Meron bang mga surprises? Kasi sa Senado, merong isa, dalawa na parang kinagulat yung kanilang boto. Dyan ba meron? Actually, Jessica, hindi pa natin nakukuha yung pinal na listahan, no? So, yung ating pagmamonitor, talagang based on what we saw lang dun sa plenary, wala tayong official list. Pero mostly, pareho lang dun sa naging botohan ng second reading. So, the surprises from the second reading were the same, except yun nga lang, nagdagan na nga itong mga pro-RH. Okay, maraming salamat, Pia Arcangel.